Miss Su, kumain ka muna bago matulog. Kung hindi, sasakit pa rin ang tiyan mo bukas. Salamat. Kung ayos ka na, aalis muna ako. MMM. Pareho silang Yifeng ang pangalan, pero bakit ang laki ng pinagkaiba nila? Qinghan, hanapan mo ako ng matinong abogado. Gusto ko nang makipag-divorce sa gago na yon sa lalong madaling panahon. Su, huwag ka mag-alala. Sa loob ng 3 araw, magagawa ang mga papeles para sa annulment, tapos tatawagin natin ang asawa mo. Basta pumirma siya, madali na ang lahat pagkatapos. Ang tanga talaga ng asawa ni Miss Su. Ganda na nga at ang galing pa ni Miss Su. Hindi pa rin niya marunong pahalagahan. Kung ako, makahanap ng babaeng kagaya nun, baka sa panaginip ko palang tumatawa na ako sa saya. Sayang, isa lang akong ordinaryong bodyguard. Tama na, tigilan ko na tong pag-iisip na to. Si Yifeng. May fundraising event mamaya. Sama ka sa akin. Miss Su, itanong ko lang kung paano ba ang overtime dito. S-rank employee ka. Hindi bababa ng 100 kada oras ang overtime mo. Huwag ka mag-alala, makukuha mo lahat ng nararapat sa'yo. Sige, anong oras kita susunduin? Miss Su, lalabas lang ako sandali at may tatawagan lang. Nagtatrabaho pa ako. Tatawagan kita ulit tanghali. Huwag ka mag-alala. Yung utang ko, babayaran ko yan, sigurado. Hinahabol siya para sa utang. May sakit ba sa pamilya o sugalero lang talaga? Suning Shwe, empleyado mo lang siya. Bakit mo iniintindi mga ganyang bagay? Buhay pribado niya wala namang kinalaman sa'yo. 30,000. Hindi pa nga katapusan ng buwan. Cash advance. Miss Su, ikaw po ba yung nagsabi sa finance na bigyan ako ng salary advance? May problema ba? Wala namang problema. Salamat, Miss Su. Kumuha ka ng bagong number para sa trabaho. Yung personal mong number, gawin mo ng silent simula ngayon. Ayokong makarinig ng tawag mula sa mga naniningil ng utang habang may trabaho ka. Opo, Miss Su. Wait. Shenxing, parang hindi maganda ang mood ni Miss Su ngayon. Yung ibang executives ng kumpanya, dati daw mga tauhan ng mama ni Miss Su. Gusto nilang bumalik sa kumpanya ang mama ni Miss Su. Talagang nainis si Miss Su. Hindi ba okay lang kung bumalik ang mama niya? Bakit siya magagalit? Hindi siya ang biological na ina ni Miss Su. Yung mga dating tauhan, gusto bumalik para agawin ang pwesto. Yung fundraising event mamayang gabi, set up lang pala. Kailangan mong bantayan si Miss Su ngayong gabi. Naiintindihan ko. Uy, anak kong mahal. Akala ko, hindi ka na darating. Kung hindi ako pupunta, iisipin ng mga tao na tatakot ako sa'yo. Mahal kong anak, kung hindi dahil doon sa matandang Su na dumipensa para sa'yo, aabot ka ba sa lagay mo ngayon? Ngayon na may suporta na ako ni Mr. Yamamoto, talaga bang iniisip mong kaya mo akong talunin? Narinig ko. Sa likod ni Taro Yamamoto, ang buong Yamamoto Group mula hapon ang nasa kanya. Trilyon ang yaman nila. Sa China, may shares sila sa maraming malalaking kumpanya. Walang sinabi ang pamilya Su kumpara sa kanya. Tama, babae lang naman si President Su. Kung wala kang malakas na lalaking sandigan, mahihirapan kang hawakan ang empires ng negosyo. Sinasabi ko, ibigay mo na lang ang kumpanya. Kapag ako na ang nagpatakbo ng Jinchen Group, baka bigyan pa kita ng posisyon bilang receptionist. Liu Manhua. 100 bilyon ang halaga ng Jinchen Group. Ibigay ko sa'yo. Ambisyosa ka. Sa pamilya Su lang ang Jinchen, hindi para sa mga Liu. Hanggat ako, Suning Shwe, ay nandito pa, hindi kailanman mapupunta sa'yo ang mga ari-arian ng pamilya Su, Miss Su. Huwag mo naman sana tanggihan kapag maayos akong nakikiusap. Babae ka naman. Bakit ka pa nagpapakapagod? Ibigay mo na lang ang kumpanya. Sumama ka sa akin at maaabot mo ang marangyang buhay. Hindi ba mas maganda yon kesa kumapit ka sa palubog na grupo na to? Kahit wala akong asawa, na meron ako ngayon, hinding-hindi ako sasama sa'yo. Asawa? Hahaha.